Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Tayo ay maghandog ng buong lakas, buong puso at pinakamainam na pagsamba sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin sa ating dakilang Diyos sa gabing ito. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kaming humaharap sa iyong presensya nang mayroon pong pagpapakumbaba sa iyong harapan. Dalangin po namin, Panginoon, na maging karapat-dapat ang aming pong mga iahandog na pagpupuri na siyang iaalay namin, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan. Dalangin po namin na patawarin po ninyo kami. Ano man po ang amin pong nagawa
na hindi po nakapagbigay ng kaluguran sa iyong harapan. Alam po namin, Panginoon, na batid po ninyo ang mga bagay na amin pong iniisip, ang mga bagay namin pong ginagawa, ang mga bagay namin pong nararamdaman. Sa gabing ito, Panginoon, naniniwala po kami na Ikaw ang Diyos na banal, na karapat-dapat na sambahin at papurihan ng iyong mga anak. Magawa po namin ang pinakamainam na pagsamba na karapat-dapat sa iyo. Kapuspusin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, upang sa gayon ang lahat ng bagay namin pong gagawin sa oras na ito, Panginoon, ay maging katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa iyong harapan. Magamit namin ang bawat bahagi ng aming pong katawan upang ikaw ay maparangalan. Hindi ang aming pong sariling karunungan ang mabigyan ng kapurihan, kundi ikaw na siyang dapat na pagtuunan ng aming pong isipan, ng aming paningin, na ikaw lamang at wala ng iba na dapat papurihan at sambahin sa oras na ito. Dalangin po namin na pangunahan po ninyo ang bawat manggagawa mo, Panginoon, na gagamitin po ninyo sa gabing ito. Salamat po sapagkat kami naniniwala na ang iyong presensya ay nasa amin pong kalagitnaan. Ito po ang aming pong dalangin sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon. Amen. Good evening, church. So po, good evening, church. Alam po ninyo, sabi po ng dictionary tungkol sa meaning po ng hallelujah. Hallelujah is an act or an expression of rejoicing. An act of giving praise and giving thanks to the God. Tayo po ay nagagalak sa oras na ito. Mga kapatid, tayo po ay nandito sa presensya ng Panginoon. At dahil lamang po sa biyaya at pag-ibig, kaya po tayo nakakadako at nakakaranas sa presensya niya. Kaya sama-sama po tayo umawit ng may kagalakan dahil tunay nga nakamangha-mangha ang Diyos na siyang ating po sinasamba. Ikaw ay kapiling ngayon.
aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Kamang-kamang. At kamang-kamang ang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamang-kamang ang pag-ibig, lampas langit, kaming minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Aming matanghal, Panginoon, ang iyong pangalan na dakila sa lahat. Sabay-sabay nagagalak sa inang ang pagpuling ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at pagpuli sa'yo. Kamang-hamang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamang-kamang ang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. At kamang-hamang ang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamang-hamang ang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon, ngunit ang biyaya mo ay binuo sa amin. Kami nagpapasalamat, Panginoon, sa kaligtasan na aming natamo sa pamamagitan ng iyong dugo at sakripisyo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Tunay nga na nakakamangha ang iyong awa siyang pinarana sa amin. Salvation belongs to our God, who sits upon the throne, and unto the Lamb praise and glory, wisdom and thanks, honor and power and strength. Salvation belongs to our God, who sits upon thy throne, and unto the Lamb Ang aming ari, Panginoon. praise and glory, wisdom and thanks, honor and power
forever and ever. Be to our God 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 forever and ever. Amen. Once again, church. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Amen. True that, the praise and glory be unto you only, our God. For you are worthy to be praised, worthy to adore, and worthy to be exalted on high. Always praise you with grace and glory. Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. And Lord, I stand by grace in the presence of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God.
power to work in us and through us till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Every knee shall bow, every tongue confess that you are Lord of all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. We give you praise and glory, O Lord, for you are our Redeemer, our Messiah, and our Savior. We thank you for the blood. We thank you for your grace. We thank you for your mercy. All glory and honor and power, wisdom and thanks be unto you, O Lord. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Ating siyang bigyan ng masigabong palakpakan dahil siya ay karapat-dapat sa ating mga tinig, ating mga papuri at ating mga pagsamba. Amen. Giving glory, giving honor and praise unto our Lamb of God. Amen. At sa gabing ito, patuloy na papurihan natin ang ating kamangha-manghang Diyos. Amen. Amen, no? Pag sinabi natin kamangha-mangha, no? We cannot describe, or words are not enough to describe how awesome the Lord is. Amen? In our lives, no, sa buhay ng bawat isa sa atin, no, ang buhay na meron ka ngayon, di ba, bigay ng Lord yon. How awesome He is. Ang kaligtasan na meron ka ngayon, amen, galing pa rin sa Lord yon. Napaka-awesome. Oh, how awesome the Lord is. No? Ang pagtungo mo sa lugar na ito ay isang kamangha-manghang bagay para sa Panginoon o para sa bawat isa sa atin. Amen? Dahil yan ay dinulot ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen? Amen, no? Tunay na kamangha-manghang ating Panginoon sa oras na ito at alam natin na hindi lang siya kamangha-mangha sa ating pagpupuri, maging din naman sa ating pong pagpapasalamat. Amen? Sino ba yung may baon na pasalamat sa Panginoon? No, kung ginawa ng Panginoon ng mga kamangha-manghang bagay sa buhay mo kanina, kahapon, ng isang araw, di ba? Pwede po natin yung ipagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Yan.
mga bagay na hindi natin inasahan, no? Na mga bagay na hindi dapat natin nakamit, pero ibinigay ng Lord dahil nandyan yung biyaya niya. Amen? Amen. Sino po ang nanais magpasalamat sa ating Panginoon? Mauuna na magpasalamat. Happy? Sino po ang una magpapasalamat sa ating Diyos? Calling once. Calling twice. Sino po? Ayan! Palakpan po natin, Sister Senny Infante. Evening sa inyo lahat. Unang po salamat. Pag ako tinatanong kung ilang taon ako rito, masagot kasi nakalimutan ko. Pangalawang pinapasalamatan ko yung oratory ko, lahat, pati. Kaya salamat sa Panginoon dahil siya lagi sa akin ang nagpapagaling at nagmagabay at nag-iingat. Kaya yun ang pinaka-importante sa lahat. Pag lagi ka nandito sa Panginoon, hindi lang financial ang pagpapala ang pinagkakalob sa atin, Panginoon. Ang number one para sa akin ang lusugan bawat isa. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil lagi niyang tinutugon ang aking mga panalangin at saka po yung pag-iingat sa bawat isa sa amin. Mayroon pa akong dinadalangin na hindi pa tinutugon eh. Yung po ang challenge ko lagi sa Panginoon na tugunin ang panalangin ko. Kaya salamat sa pagkabing ito. Amen. Purihin ng Diyos sa buhay ni Nanay Senny, ng ating nanay, no? If you will look sa buhay ni Ninang Senny or ni Sister Senny, no? You will be encouraged. Amen? Kasi sa edad niya, no? Sa tagal niya, sa paglilingkod sa Lord, no? Ay nata-challenge siya tayo. Amen? At nagiging example na tayo. At nawa, no? Kung anong edad niya ngayon, malagpasan pa natin. No? Yung edad niya plus yung tagal ng pagsistay niya, no, sa Lord, or yung relationship niya sa ating Panginoon, nawa, no, ay magawa din yon sa atin ng ating Panginoon, no. Naway ma-encourage tayo, no, sa buhay ng ating kapatid, no, na patuloy na sinasagot ng Panginoon ang kanyang panalangin sa kalakasan, no, sa good health, of course, no, dahil alam naman po natin na sa kanyang edad ay marami ng mga sakit, no, na sumusulpot, no. Kaya salamat sa Panginoon, no, for the good health na pinagkakaloob sa ating kapatid. Meron pa po isa, Sister Perla Naibe. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay ng... Good evening, brethren. Sabi po sa 12:1 ng Ecclesiastes, honor your Creator in the days of your youth. Yan. Habang malalakas pa, habang meron pa tayong mga pandinig, malinaw pa ang mga mata, may pisikal na kalakasan, huwag po nating kalimutan ng lahat ng mga bagay na meron tayo ay gamitin po natin ng lahat ng kaparaanan upang magpasalamat sa Panginoon. Baka mamaya, hilingin natin nawa, meron pa akong lakas para sumamba sa Kanya. Yung binigay ng kalakasan habang kayo'y mga kabataan pa. Kayong mga kabataan, habang kayo'y nasa prime pa ng inyong kabataan, huwag niyong kalimutan na ang purpose ng ating pagkakalikha, dalawang bagay lang. Ayon din po yan sa mga ngaral. Una, to fear the Lord, and second, to obey His command. So, purihin po natin ang Panginoon sapagkat isa pong pribilehiyo palagi ang magpasalamat sa Panginoon. Ang hindi po lang natin maalala, paano ko ba papasalamatan ng Panginoon? Yung word na remember. When we say remember, alalahanin po natin kung ano yung kabutihan ng Panginoon na ginawa niya sa atin. Bumilang lang po kayo ng 5. Ano ba yung mga kabutihan ng ginawa ng Panginoon? Mag-overflow na po kayo sa joy. Bakit? Kasi hindi po natin mabibilang
yung kabutihan ng Panginoon sa atin. Katulad ngayon, yung lakas na meron kayo, bakit po kayo nandito ngayon, ay hindi lamang nagdesisyon kayong pumunta rito. Ang ginagawa po natin ngayon ay lahat ng desisyon upang maunawaan natin ang lahat ng dahilan ng ating pong ginagawang mabubuting bagay ay para unang-una bilang pagpapasalamat sa ating pong natamong kaligtasan. So tayo po ba ay niligtas ng Panginoon? Tayo po ba ay nanampalataya? Yung buhay natin ngayon ay buhay ng araw-araw ay pagpapasalamat sa Kanya. So kapag tayo po ay nagkakaroon ng panghihina, lahat naman po tayo nanghihina eh. Lahat naman po tayo may kapaguran na nararanasan. Pero pagdating sa Panginoon, yung word na replenish, binabalik po ng God yan. And one of the ways na nare-replenish ang ating strength, unang-una po yung ginawa natin. Ang pag-awit ng pagsamba ay malaki na itutulong sa puso, sa kidney, sa bato. Yung pong mga papuring pasasalamat ay may mga internal healing po yan sa ating pong katawan. Kaya kung magpapasalamat po tayo sa Panginoon, hindi lang tayo basta umaawit lang. Umaawit tayo dahil gusto po natin mapalakas. Amen? Yung may mga kasakitan, gusto nilang gumaling. Ang ating pong unawain palagi, lahat ng mabuting bagay, ang kapakinabangan niyan, unang-una, mapapupurihan natin ng Panginoon. Pangalawa, ito po'y magdadala sa atin ng kagalakan at kagalingan. Yung papuring ginagawa natin, huwag niyo po yung isang tabi na hindi kayo umaawit sa Panginoon. Tiyak po yan mapapagala kayo. Bakit? Because there is a healing power when you praise God. At pagkatapos po niyong umawit, makakaramdam po kayo ng, hindi po based ng pakiramdam there's an internal healing physically and most especially spiritual. Kasi, paano po nagagalak ang mananampalataya? Magagalak lang po tayo bilang mananampalataya kung unang-unang gagalakin po muna natin ng Panginoon. Ano po yan? Reciprocal. Gusto po yung magalak? Amen po ba? Kung gusto nyo magalak, ang unang yung galakin ng Panginoon. It will reciprocate. Babalik po sa atin yun. So, purihin po natin ang Panginoon dahil binibigyan tayo ng Diyos ng lahat ng pamamaraan, no, na makarecover tayo saan? Sa mga nararanasan nyo kung kayo'y nagkasakit, kayo'y gagaling. Kung kayo'y nanghihina, kayo'y palalakasin. Kung kayo'y nagkakaroon ng mga alalahanin, tuturuan po tayo ng Panginoon ng lahat po ng kasagutan. Kung kayo'y nagpunta dito, lalabas po kayong mananagumpay. Amen po ba? At kung kayo ay magtagumpay, purihin-puri natin ang Panginoon. Araw-araw po, meron po tayong pribilehiyo. Hindi po mauubos ang privilege na yan upang pasalamatan natin ng Diyos. So, purihin po natin ang Panginoon. Ayan, no? Kaya, nawa po ay maging challenge din, no? Yung sinabi ng ating kapatid na we should always get the opportunity, the chance, no? The privilege na patuloy na pasalamatan ang ating Panginoon, no? Magpuri at magpasalamat sa ating Diyos. Every time we are here, no? Every time we gathered in the name of the Lord. Amen? Amen, no? Nawa ay mag-umapaw yung kagalakan sa puso ng bawat isa, no? Kasi yun naman yung dulot ng presensya ng Lord. Amen? Amen. Nagagalak ba kayo na kayo nasa presensya ng ating Panginoon? Amen. Yung amen, tas nakasimangot pa rin. Amen. Purihin ang ating Panginoon. At sa oras naman pong ito, tayo po'y patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay. So, as per announcement po ng ating lingkod, we will have our special offering para po sa ating kapatid na si Sister Let, no, para po sa kanyang to the echo o makatulong po sa kanyang finances para po sa kanyang pagpapagamot. Dito po 'yon sa maliit na basket, no, at ang ating pong offering envelope ay dito po sa malaking basket. Alright, kung handa na po ang bawat isa, tayo po ay magbigay sa ating Panginoon.
Tayo pong lahat ay magsitayo para sa loob na binigay po natin sa ating Panginoon. Tuon po natin ang ating mga kamay upang tayo po ay patuloy na makapagbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Salamat po, Diyos, na dakila at makapangyarihan sa lahat sapagkat kami po ay binigyan nun po ng kagalakan sa aspetong pagbibigay at hindi lamang po kami nakadako sa lugar na ito kung hindi may dala pang handog upang kayo pa ilubos po namin mga parangalan. Alam po namin, Panginoon, ang lahat ng bagay na nasa sa amin ay buhat sa inyo. Kaya naman maging ang aming pong lakas, ang aming pong mga kakayahan para maganap buhay, magnegosyo ay tunay na kayo po ang may bigay. Kaya naman patuloy po kami nagpapasalamat sa hanggang biyaya na pinagkakaloob mo sa amin. Patuloy nga po niyo po napasaganahin ang bawat isa po sa amin upang patuloy na may sakatuparan ang iyong layunin sa aming mga buhay na kami po ay maging matulungunin, mapagbigay sapagkat tunay nga na sa inyo ang lahat ng bagay. Ito po ang inyong inuro sa amin at ginawa ng mga taong nauna sa amin. Kaya naman salamat po, Diyos, muli sa gabi pong ito. Naway kayo po ang aming Diyos na naparangalan at namapurihan sa mga kaloob nito. Sa pangalan po ni Kristo Jesus, naming Panginoon. Amen. Amen. Patuloy na pagpalain ng bawat isa sa mga kaloob na ating binigay sa ating Panginoon. Sa ating naman pong mga announcement. Yan. So, ang Sunday School po, ang ating HCS, ay meron pa rin po silang fellowship every 8 a.m. for the whole month of December. Pero, yung pong kanilang fellowship ay meron pong practice, no? Or preparation po. Practice for the presentation para sa Thanksgiving. Yan. Sila po ay merong practice every Sunday. Yan, no? And then, HCS teachers, lesson study and exhortation every Thursday. Online na po sila, 9 p.m. with Pastor Ferdy po yan. Yan, no? So, wala na po sila every Sunday. Thursday na sila. Communion for the month of December, yan, paghandaan na po natin is on December 21. So, hindi po natin siya isasabay sa Thanksgiving kasi full pack po ang ating program. Kaya gagawin po natin siya the week before ng ating pong Thanksgiving. December 21, paghandaan na po natin. Yan, so. And so, ang ating Thanksgiving is on December 28, 2025. Dress code, Bohemian Earth Tone Colors. No, nawa ay makiisa din na yung bawat isa. Hindi naman din madaling, hindi naman din mahirap yon hanapin, no? Pero magagalak po kami, ang bawat isa kung makikiisa, dun sa ating pong dress code. Of course, pag may dress code, merong best dress at merong award. No? Galing po yan sa ating mga program officers. Yan. Ganun din po ang ating pong Thanksgiving contribution. Kung nakapagbigay na po kayo, yan, salamat po. At paalala pa rin po sa mga hindi pa nakapagbigay. No? Small family, less than 5 people, 500. Big family, 1,000. And single, minimum of 300. Yan, no? Nawa ay maging handa po ang bawat isa. At reminder po sa ating po mga practice, yung mga team po natin, mga group natin, Group 1 pa lang po yata, Group 3 pa lang po yata ang nag-submit ng kanilang schedule, no? Nawa yung iba, nakapili na po kayo ng inyong leader at mag-sked na po kayo. Yan, para po, kasi nilift po or sinuspend po yung ating discipleship para po kayo makapag-practice. Kaya mag-practice po kayo, no? Paghandaan nyo rin po. Yan, no? Nawa sa mga susunod, no? Pagbigay alam or makipag-communicate lang po kayo kay Sister Smile para po sa schedule ng inyong practice. Yan, no? Lahat na ba may leader? Lahat na po ba kayo may leader? Mag-usap-usap na po kayo mamaya or sa darating na linggo para ma-prepare na po ninyo inyong practice. No? Yung inyong pong rehearsal para sa ating presentation. Meron pa po ibang announcement? Yan, kung wala na po, tayo po ay magsihanda
sa pakikinig ng salita ng Diyos at naway matuto ang bawat isa at buksan ng patuloy ng ating Panginoon ang ating puso, ang ating isip upang maging handa ang bawat isa sa pag-receive o pagtanggap ng kanyang salita sa oras na ito sa pangunguna ng ating lingkod, Pastor Ferdy San Miguel. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay ng kanyang lingkod. Tayo po ay magsitayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ayon po sa Mateo chapter 28, verse 19 to 20. Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Kahit habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng mga iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan, patuloy na kami po ay dumudulog sa inyo pong presensya sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, na maunawaan po namin at maipahayag ang mga katotohanan ng inyong pong salita. Buksan po nyo ang aming pong mga isipan at ang aming pong mga puso, na hindi lamang po namin mapakinggan ang mga bagay na ito, kundi ito po ay aming maisagawa sa tulong at kapangyarihan ng iyong Espiritu sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sa Matthew chapter 28, makakita po tayo ng mga participle o sa Tagalog, partisipyo, ay lubhang napakahalaga. Dahil ipinapaliwanag po ng mga participle na ito, yung pong pamamaraan, paraan at kalagayan kung paano nating isasagawa ang isang pangunahing utos ni Jesus. Mabasahin po natin sa wikang Griego, ang talatang ito, makikita po natin na meron lamang pong isang pangunahing utos. At ito po ay nakalagay sa tinatawag po nating imperative verb. So ano po yung pangunahing utos na makikita po natin sa Matthew chapter 28? Wala pong iba, kundi ang gumawa ng mga alagad. Ito po ang pangunahing utos sa talata na yan. Gumawa po tayo ng mga alagad. At sa talata na ating pong binasa, makakakita po tayo ng tatlong participle. Ito po ay nagsisilbing mga paraan at paglilinaw kung paano po nating gagawin ang pag-aalagad na inutos ng Panginoon sa talatang yan. Narito po ang kahulugan ng bawat participle. Una, yung salitang paghayo o pagpunta. Ginamit po yan sa wikang Griego na parenthetes, na ang kahulugan pagkatapos humayo o habang humahayo naglalakbay. Ano po ang papel nito? Ito po ay isang participle ng kalagayan or circumstances. Bagamat madalas itong isinasalin bilang utos, humayo kayo, mas tamang interpretasyon na ito ay ang aksyon na kailangan pong gawin upang matupad yung utos. Ang ibig pong sabihin, kailangan po tayong lumabas mula sa ating kinaroroonan at makipag-ugnayan sa ibang tao at bansa upang makagawa ng bagong alagad. So, bagamat ni-encourage po namin kayo na mag-invite ng mga ng taong sasampalataya sa Panginoon, ngunit ang talagang biblical na paraan ay tayo po ang siyang magpapahayag sa mga tao at matapos na sila po ay mapahayagan, ay saka pa lamang po sila idadako sa loob ng iglesia. So yun po talaga yung tamang pamamaraan. Ang mga mananampalataya na sumampalataya sa Panginoon sa iglesia ay dapat na humahayo, pumupunta sa mga tao upang ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoon.
Hindi po ito tungkulin lamang ng mga manggagawa o evangelism team. Kundi ito po ay tungkulin ng bawat isang sumampalataya sa Panginoon. Kaya kinakailangan po nating matutuhan kung paano pong ipahayag ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya sa mga susunod na pag-aaral, yan po ang ating tatalakayin. Subalit, bibigyan po muna natin ng pansin sa oras na ito ay yung pong mga participle na ginamit po sa talata ng Matthew chapter 28. At isa nga po doon ay yung pong paghahayo ng mga mananampalataya. Mahayo po sila upang sila po ay maging saksi ng ating Panginoon. Yun po sa Gawa, chapter 1, verse 8. Sabi po ng Panginoon sa kanyang mga alagad na sila po ay tatanggap ng kapangyarihan, pagbaba ng banal na Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Saan po sila magiging saksi? Ayon po sa Gawa, chapter 1, verse 21, kaya dapat kayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Siyempre, pag sinabi po nating muling nabuhay si Jesus, ang ibig sabihin nun, namatay muna siya. Okay? So, hindi po ba yan, mga kapatid, ang nilalaman ng Ebanghelyo? Ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Madali po paniwalaan, maging sa ating panahon, na siya po ay namatay. Ngunit yung pong patutuhanan mo na siya ay muling nabuhay ay hindi po madali. Dahil sa ang tanggapin mo na siya ay muling nabuhay, dahil hindi mo naman siya nakita na talagang nabuhay, ay pananampalataya ang pamamaraan. Yun lamang pong mga taong maniniwala kahit na hindi nila nakita na siya ay muling nabuhay, ay sakop na po ng pananampalataya. Ibig sabihin, hindi na po natin kailangan patunayan yun. Dahil yun po ay isang paksa na kasaysayan na totoong nangyari. Okay? Bagamat marami pong hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, subalit ito po ay isang mahalagang bahagi ng pananampalatayang Kristyanismo. Kahit nga po ang mga mananampalataya sa Korinto ay nagkamali ng pagkakilala sa bahagi ng Ebanghelyong kanilang tinanggap dahil hindi po sila naniniwala na muling bubuhayin ng mga patay. Alam po niyo mga kapatid, ang pananampalataya natin sa muling pagkabuhay ng Panginoon ay siya ring katunayan na kapag ka ang tao'y namatay na sumasampalataya sa Panginoon, sila ay bubuhayin muli. Ano po ang katunayan nun? Bakit naniniwala tayo na kahit hindi pa tayo namamatay ay bubuhayin tayong muli? Dahil naniniwala tayo na si Kristo'y nabuhay na muli. So siya po ang pinakabatayan ng katotohanan na yon. Bagamat hindi pa po natin nararanasan ang kamatayan, naniniwala tayong mabubuhay tayong muli. Dahil kaakibat ng pananampalataya sa Panginoon na siya ay nabuhay na muli. So, mari po niyong itanong sa akin, hindi ba nalalaman naman ng tao ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo? So, bakit pa po kailangan maging saksi tayo sa bagay na yon? So tulad po ng patutuo ni Apostol Pedro kay Cornelius, ano po ba ang alam na niya sa Panginoon bago po sabihin ni Apostol Pablo ang Ebanghelyo? Sabi po ng Gawa, chapter 10, verse 37 and verse 43, hanggang 43, ganito po ang ating mababasa. Gawa, chapter 10, 37, alam ninyo ang nangyayaring naganap sa buong lupain ng mga Hudyo na nagsimula sa Galilea pagkatapos na ipangaral ni Juan ang mensahe tungkol sa bautismo.
Alam na nila ang bagay tungkol sa bagay na ito. Alam po niyo mga kapatid, ang ebanghelyo po ay nagpasimula sa pagbabautismo ni Juan. At yan ang makikita po niyo na binanggit ni Marcos sa kanyang sulat. Okay? Sa Marcos chapter 1 and the verse 1, ano po ang ating mababasa sa talatang yan? Sabi po ng talata, ito ang magandang balita tungkol kay Hesukristo, ang anak ng Diyos. Nagsimula ito, kailan daw nagsimula? Noong matupad ang isinulat ni Propeta Isayas, narito ang sugo ko na aking ipinadadalang mauna sa iyo. Iyahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas sa kanyang lalakaran. At dumating nga sa ilang si Juan na nagbabautismo at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. So, eksaktong-eksakto po doon sa sinabi ni Pedro kay Cornelio. Kailan daw po nagpasimula ang magandang balita? Nagpasimula daw po, sabi niya, nung si Juan ay nagbabautismo. Okay. And hindi po katakataka mga kapatid, sapagkat ang Gospel of Mark ay si Pedro. Ang kanya pong secretary ay si Mark. Okay. So in actuality, ang author po ng book, The Gospel of Mark ay si Peter. At secretary po niya si Mark. Okay. Kaya doon po pinasimulan ni Apostol Pedro ang pagpapahayag ng magandang balita. Balik po tayo sa verse 37 ng Gawa, chapter 10. So, yun po ang alam nila. Alam na po ito ni Cornelio. Na kanya pong pinagpapahayagan ng magandang balita. At nagpasimula po siya doon sa pangangaral ni Juan tungkol sa mensahe ng bautismo na nabasa po natin sa Mark chapter 1, verse 4. Ano pa ang alam ni Cornelio tungkol sa ating Panginoon? Kilala ninyo si Jesus na taga Nazaret. At alam din ninyo kung paanong pinili siya ng Diyos at kung paanong pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. So, meron na po siyang kaalaman tungkol sa bagay na ito habang ipinapahayag ni Apostol Pedro ang magandang balita. Alam din ninyo na saan man siya magpunta, gumawa siya ng kabutihan sa mga tao at nagpagaling sa lahat ng pinapahirapan ng dyablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Siya ay pinatay nila, siya ay ipinako nila sa krus. So ito na po yung death ng ating Panginoon na bahagi po ng nilalaman ng Ebanghelyo. So, gaano po karami ang dapat malaman ng isang tao para maligtas siya? So, sufficient na po yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay for the salvation of a person. Hindi na po niya kailangang malaman na ang iba-iba pang mga aral para masabing ligtas siya, para matiyak niya ang kanyang kaligtasan. No. He will going to believe the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ. It is sufficient for a person to be saved. Kasi yun po yung gospel na sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma chapter 1 and the verse 16. Sabi po niya, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita. Bakit? Sapagkat ito, alin yun? Ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Sapagkat ipinapakita ng magandang balita
kung paanong ginawang matuwid ng Diyos ang isang tao, at ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, ang itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. So, ang mabuting balita po, ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng taong sasampalataya. Alam naman po natin ang content, ang nilalaman ng magandang balita. Ano po yun? Yung kamatayan ng Panginoon. Balik po tayo sa verse 39 ng Gawa ng chapter 10. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos, sabi ng verse 40. Sa ikatlong araw at hinayaang makita ng mga tao. So meron pong mga taong nakasaksi ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya hindi po ito isang bagay na pinamalita lamang. Isang bagay na inimbento ng tao. Kasi nakita nila talaga na nabuhay ang Panginoon. Alam po niyo mga kapatid, pag dumating tayo sa tinatawag na korte ng hukuman, kahit napakarami mong dokumento, wawalisin yan ng isang taong saksi na nakakita nung talagang insidente. Mas matibay po ang patotoo ng isang taong nakakita nung pangyayari kaysa sa napakaraming dokumento na ihaharap mo sa hukom. Kapag yung taong mismo na yon ang siyang nagpatotoo sapagkat nandoon siya, nakita niya at nasaksihan yung krimen. So, kahit ano pang dokumento ang hirap mo, mga false document yan, but of course, yan ay gagamitin to prove na inosente ang isang tao. Pero kung meron taong nakasaksi, nagpatotoo, dahil nakita niya yung pangyayari, yun po ang paniniwalaan ng hukom. Right? So, mahalaga po ang saksi. Sapagkat, yun po ang magsasabi ng katotohanan. So, ang mga alagad po ay mga saksi ng muling pagkabuhay ng Panginoon. That is why they were willing to give their lives, okay? Dahil nakita po nila talaga ang Panginoon na siya po ay nabuhay. So it is impossible for a person na mamatay o magpakamatay to deny this truth kung ito po ay hindi totoo. Like for example, kung talagang hindi naman nila nakita, nag-usap-usap lang yung mga alagad, sige, pamalita natin na buhay ang Panginoon. But pag pinag-usapan na po ang kamatayan, hindi ka na pwedeng magsinungaling doon. So ililigtas mo yung buhay mo. So why you will going to sacrifice your life to die if yung pong muling pagkabuhay ng Panginoon ay hindi totoo? Nevertheless, they are willing to give their lives. Okay? Dahil nasaksihan po nila at nakita nila ang Panginoon. Kaya nga, kung titignan po natin mga kapatid sa Gawa chapter 1 and the verse 1, apat na pong araw pang 10 araw pa. Ang Panginoon ay nagpakita sa kanila upang patutunayan na siya po ay muling nabuhay. Ang sabi po kasi ng verse 2, hanggang sa araw na siya umakyat sa langit, bago umakyat, ang mga apostol na kanyang hiniran ay pinagbilinan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa loob ng 40 araw, kailan? Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila. At pinatunayan niyang siya'y talagang buhay. Siya nagpakita sa kanila at tinuruan niya tungkol sa paghahari ng Diyos. So for 40 days, nagpakita ang Panginoon sa kanila. Why? Bakit kailangan po ng maraming ulit na pagpapakita ng Panginoon upang patunayan na talagang siya po ay buhay?
Hindi po yun hallucination. Theory na sinasabi ng ilan, hindi talagang nakita nila ang Panginoon. Nag-hallucinate lang sila. Alam po niyo mga kapatid, hindi po pwedeng mag-hallucinate ang 500 katao sa iisang pangyayari. Hindi po pwedeng mangyari yun. Pwede mag-hallucinate ang tao sa isang sitwasyon lang. Pero hindi sa 500 kataong nakakita sa Panginoon bago siya umakyat sa langit. Nang pare-parehong pangyayari. Okay? Hindi po maaaring mangyari yun. Kaya, hindi na po pwede yung tinatawag na hallucination theory. Hindi rin po pwede yung sinasabi na nawalan lang siya ng ulirat ang Panginoon. Nung ipinako siya sa krus dahil pagod na pagod siya, maraming dugo ang nawala sa kanya. So akala ng mga tao, namatay na siya, okay, pero nahimasmasan na siya nung siya ay naandun sa libingan dahil malamig. Okay? So nahimasmasan siya. Kaya hindi talaga siya namatay. The problem, sabi po ng gospel kasi, tinusok ang kanyang tagiliran. Lumabas ang dugo at tubig. Okay? Yun po ay nagpapakita ng pagputok ng kanyang puso. That he was really died. So, yun pong mga ganong uri ng paliwanag para pabulaanan ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay sinisira na po ng patotoo ng salita ng Diyos. Okay? Why? Because ang ating Panginoong Kristo ay talagang muling nabuhay. At mayroon pong mga taong nakasaksi ng bagay na yon. Ang sabi po ng talata, sa verse 41 ng chapter 10 ng Gawa, hindi siya nakita ng lahat ng tao, subalit nakita namin siya. Okay? Yung mga alagad at yung 500, nakasama nila. Kami na mga pinili ng Diyos bilang mga saksi, patungkol dito ay nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya ay muling nabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumasampalataya sa Kanya. Ano yung sasampalatayanan niya? Yung Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang sasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. So alam po natin mga kapatid na ang reason kung bakit tayo napahiwalay sa Diyos ay dahil sa kasalanan. Isaiah explicitly tells us na hindi maigsi ang kamay ng Diyos para tayo tulungan at hindi rin siya bingi upang pakinggan ang ating mga hinaing. Subalit ang kasalanan natin ang siyang nagpapahiwalay sa atin at sa Kanya. So, kung tayo po'y napahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan, kinakailangan po tayong mapalapit muli sa Kanya. But in order to do that, kinakailangan po munang patawarin ang ating kasalanan. So, paano pinatawad ang ating kasalanan? Sa pamamagitan po ng Kanyang kamatayan. Siya po ay ipinapatay dahil sa ating kasalanan. Siya po ay muling nabuhay upang tayo po ay mapawalang sala. Mahalaga po yung Kanyang kamatayan sapagkat yun po ang kabayaran sa ating kasalanan. Pero kung binayaran ng ating kasalanan, hindi ka pa mapapawalang sala kung hindi siya muling mabubuhay. So, those two things are important, okay, sa pananampalataya natin sa Panginoon. Yun po ang magdadala ng kaligtasan sa tao. Yung kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Okay? Kasi yan po yung magandang balita na sinabi ni Apostol Pablo na hindi niya ikinahihiya. Sapagkat yan ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng taong sasampalataya. So sa
talata na yan, binanggit po ni Apostol Pablo ang apat na mga panimulang aralin ni Kristo. Nagpasimula po siya sa hulihan at nagtapos po sa unahan. Ang sabi po ng Hebreo, chapter 6, verse 1 hanggang 2, at iwan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo. Meron pong mga panimulang aralin tungkol kay Kristo. Nagtanong po sa akin, matapos nating ituro yung Gawa chapter 2, verse 42, na natili sa turo ng mga apostol, pagsasama-sama bilang magkakapatid, pagpirapirso ng tinapay, at pananalangin. So ano nang susunod? Yung pong mga panimulang aralin tungkol kay Kristo. Kailangan pong malaman yan ng mga tao. Ano yung mga panimulang aralin? Nasa Hebreo po, chapter 6, verse 1 hanggang 2. Ano po yan? Sabi po ng Biblia, ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo, ang magpatuloy na kayo sa mga araling tungkol sa mga sapat na pangunawa na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. So, repentance and faith. Ang susunod ay nasa verse 2, at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. So, there are 6, okay, na panimulang aralin ng ating Panginoon that we should know. At buhat sa 6 na yan, ay kinakailangan po tayong magpatuloy, okay, magpatuloy sa mga aralin para sa may sapat na pangunawa. Ibig sabihin, hindi po tayo dapat manatili sa panimulang aralin. Kinakailangan po tayong lumago sa ating pong pagkakakilala sa Panginoon. Okay? Na naging problema po ng mga mananampalataya sa Hebreo, kung kaya ang kanila pong commitment sa Panginoon ay nasa bitag ng alanganin. Okay? Dahil hindi pa po nila lubusang itinitiwala ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Bunga ng katotohanan ng umiiral pa rin sa kanila ang kanilang dating ritual na sinusunod sa bilang kabilang o kaanib ng Judaismo. Sa lumang pamamaraan, sa lumang tipan na itinatag ng ating Panginoon. Okay? So they are not in the Old Testament regime ng Diyos. They are now in the New Covenant. Okay? But the problem is, hindi po sila makaiwas. Dahil sa meron pong mga kababayan nila na inuusig sila. At para hindi po nila maranasan ang pag-uusig, muli silang bumalik sa dati nilang pananampalataya. But the author was warning them, kung gagawin po nila ang bagay na yon, hindi po sila dalago sa pagkakakilala sa Panginoon. At in any rate, makita po natin na yan po ang unang participle na ginamit sa Matthew chapter 28. Na tayo po ay humayo. Ang bawat mananampalataya, bawat kumilala sa Panginoon, ay dapat humayo. Maghanap ng mga tao na gawing alagad ng Panginoon. Ibig pong sabihin ng alagad ay mga taong sumusunod sa sinasabi ng ating Panginoon. Sabi niya, you are my disciple if you obey my word. Okay? Ito po ang mga alagad ng Panginoon. Ang isa pong alagad ay katulad ng isang apprentice na tinuturuan mo. At darating ang panahon, ay siya na ang gagawa. So, hindi po natitigil ang ating pong pagiging apprentice, pag-aaral, pagtuturo sa ating Panginoon. Because the word disciple means matetes sa Greek. Is a learner, sa taong nag-aaral. A pupil, student. Okay? Kailangan po tayong dumaan sa discipleship, maging disciple ng Panginoon.
person who obey the commands ng ating Panginoon. Kaya nga sabi po niya sa Matthew chapter 28, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Because that is the work of the disciple. Ang sundin ang pinag-uutos ng Panginoon. Pero masusunod lamang po nila yon kung meron pong magtuturo sa kanila. Kaya our part is to become a discipler. Okay? So ang pagdi-disciple po, mga kapatid, can be done in the church and can be done outside the church. So dadaanan po natin yan sa mga susunod na pag-aaral. Another participle na ginamit sa Matthew chapter 28 is yung pong pagbabautismo. Galing po yan sa Greek word na baptisontes. Ang kahulugan ng pagbabautismo, ito ay isang participle na paraan. Okay? Participle na paraan. Ito ay isa sa dalawang paraan kung paanong ginagawang alagad ang isang tao. Ang pagbabautismo ay ang formal na tanda ng pagsisimula or initiation. Siguro nakakarinig kayo ng tinatawag na fraternity. Okay? Sa fraternity, meron silang tinatawag na initiation para mapabilang ka sa brotherhood nila. Okay? Kahit sa mga sulok-sulok, makikita mo na ngayon yan. Alpha, Tau, Omega. Makikita mo na yan. Apo, mga ganon tao. Okay? Alam niyo, bago ka makasama dyan, merong initiation dyan. Okay? Merong paliligawan sa'yo, kung meron kang kukunin, merong pagdanakawin ka. Okay? Kung talagang tapat ka sa organisasyon nila para mapabilang ka sa kanila, okay? Meron po sa mga tao, ayaw na nag-iisa. Okay? In the sense na kasi kapag may nagbubuli sa'yo, merong fraternity na magtatanggol sa'yo. Pero merong cause yun. Mangyayari sa'yo. So, ang bautismo ay parang initiation o pagpasok sa bagong alagad ng komunidad ng pananampalataya sa ilalim ng otoridad ng Ama, Anak at Espiritu Santo. So, yun po ang initiation ng isang Christian para mapabilang ka sa mga alagad ng Panginoon. Tingnan po nyo, sabi po ng Gawa, chapter 2, sa verse 41, okay? Sabi po ng talata, kaya ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na yun. So during Pentecost, 120 lang sila doon sa upper room. Now, nung bumaba ang Banal Espiritu Santo at nangaral si Apostol Pedro ng Ebanghelyo ng Panginoon, sinabi nila na sila ay sumampalataya at magpabautismo. So sabi po ng talata, kung sila po ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad. So nadagdagan sila. So from 120 to 3,000. So meron silang 3,120. Okay. Pero bago po sila madagdagan, nung sabi po ng scripture, sila po ay nagpabautismo. Ang bautismo po ang siyang initiation o pagpasok sa bagong alagad na komunidad ng pananampalataya sa ilalim ng otoridad ng ating Ama, Anak at Espiritu Santo. Yun po yung sinasabing sa pangalan, bautismohan sila sa pangalan. Ang ibig pong sabihin ng pangalan doon ay otoridad, kapangyarihan. Hindi po yun name na pinantatawag. Okay? So, authority po. Hindi po, kaya po, ang pagbabautismo, mga kapatid, ay sa kapangyarihan ng Trinity o ng Godhead, Ama, Anak at Espiritu Santo. So, doon po sila sa kapangyarihan po noon. Hindi po sa kapangyarihan ng iglesia, hindi po sa kapangyarihan ng taong nagbautismo, kundi sa kapangyarihan po
ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Now, yan po ang isa sa mga isa pa sa mga participle na ginamit sa talatang yan. The next na participle sa Matthew chapter 28 ay yung pong pagtuturo. Aling po sa Greek word na didas contest. Nagtuturo. Ito ang ikalawang participle ng paraan. Ibig sabihin, ito ay tumutukoy sa patuloy na proseso. Okay? Na paghubog sa alagad. Ang pagtuturo sa kanila na sumunod at isabuhay ang lahat ng iniutos ng Panginoon. Ito ang nagtitiyak na ang bagong alagad ay lalago at magiging tapat na tagasunod ng ating Panginoon. Okay? Hindi mo tagasunod, hindi mo siya alagad siya ng Panginoon. Itinuturo mo sa kanya ang inuutos ng Panginoon. Kaya sa Panginoon sa susunod, hindi sa'yo. Okay? We need to understand that because baka akalain mo na siya ang alagad mo. Hindi, alagad siya ng Panginoon. At sa kanya siya dapat na sumunod. At lahat ng ituturo mo sa kanya ay yun lang bagay na iniutos ng Panginoon na dapat niyang sundin at gawin. So, let us be specific to that na ang mga bagay na ito ay utos ng Panginoon. Hindi natin utos yan. Ang pagdalo sa gawain sa Panginoon ay utos ng Panginoon. So, if they are doing that, they are not obeying us, they are obeying God's command. Ang Diyos ang sinusunod nila. Hindi tayo. At ang hindi nila pagsunod doon ay nangangahulugan ang hindi nila pagsunod sa Diyos. Okay? It's very important. Kasi ang disciple, ang sabi ng Panginoon, you are really my disciple if you obey my word. So iba po ang discipleship sa justification. Po nating pagsamahin yung dalawa na yun. Once you be justified, kapag ikaw ay nakakilala sa Panginoon, isang beses lang nangyayari yun. Hindi naman laging dapat kang i-justify, lagi araw-araw, kada meeting na lang, tumatanggap ka sa Panginoon. Hindi po pwede yun. Isang beses lang pagtanggap ang ginagawa sa Panginoon. One-time event lang yun. But discipleship is every day. Okay? Sabi ng Panginoon, carry your cross every day. Hindi kung kailan mo lang gustong buhatin. No, sabi ng Scripture, it is an everyday. Justification is free. Kaloob, libre. Discipleship is costly. Okay? So do not mix those two together or you will end up damage to one of them. Okay? Sa isa't isa. Kailangan matuto po tayong i-separate ang mga ito. So, ang mga participle ay nagtuturo na paggawa ng mga alagad. Paano natin gagawing alagad ang isang tao? So, sa pamamagitan po ng participle. Ito po ay isang komprehensibong proseso na kinabibilangan ng pag-abot. Ibig po sabihin nun ay paghayo. Inaabot mo yung tao. Kaya ako humahayo kasi inaabot mo yung tao. Okay? Para kay Kristo. Kaya sabi ng Panginoon, humayo kayo. Abutin nyo ang mga tao. Okay? Ang biblical way of doing it is before nagdalin mo siya sa church, dapat naabot mo na siya kay Kristo. Ito usually, marami tayong ini-invite dito. Okay? Next week, wala na sila. Bakit? Kasi the right and proper way ay dapat muna sa labas. Sa labas muna sila makakilala sa Panginoon, tsaka natin ipapasok. Hindi yung ipinasok mo na, culture shock siya. Yan po pala yung Kristo. Okay? Pataas sila ng kamay, kumakanta sila. Minsan masaya sila, minsan umiiyak. Culture shock.
Samahan mo yung disciple mo. Okay? Kung sasama mo sa supermarket. Okay? And then out of that, pwede mo siyang i-disciple. Hindi naman ang disciple na ibig sabihin nakaupo kayong dalawa tapos magbabasa kayo ng Biblia. Discipleship can be taught. Okay? Even sa supermarket. Habang namimili siya ng mga gagamitin niya sa pagluluto. Okay? So, gamitin mo ang bagay na yun para ituro sa kanya ang paglago sa pananampalataya. So, yung pamimili mo, katulad yan ng mga turo ng ating Panginoon para sa iyong pagluluto. So, you need to integrate the Word of God to everyday living na ginagawa po natin. Pagka nadaan kayo sa isang madilim na bagay, okay, sabihin mo that yan ang paglakad ng isang taong wala sa Panginoon. Using the things that surrounds you in the biblical aspect, makikita mo yun. Kaya nga, makita mo ang Panginoon, sinabi niya, di ba? Ako ang tinapay ng buhay. Just to teach that He gives life. Because yun po ang ibig sabihin ng tinapay na kinukonsume natin to give us life. Rather than saying, sinabi ng Panginoon na ako ay nagbibigay ng buhay, He just stated that ako ang tinapay ng buhay. Bakit? Kasi yun ang kinakailangan, hinahanap nila sa Panginoon. Kaya naman yung ako hinahanap, sabi ng Panginoon, hindi dahil sa himilang ginawa ako, kundi dahil sa himilang dahil kayo'y nabusog at pinakain ko. Huwag niyong hanapin ang tinapay na nasisira. Ang hanapin niyo ay tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Then tinanong na, sino yan, Panginoon? Ako ang tinapay ng buhay. So using the things in this word na meron pong implications sa Scripture, kaya mahalaga po talaga mga kapatid na binabasa natin ang salita ng Diyos in an everyday basis because yun din po ang gagamitin ng Panginoon. Ipapaalala sa atin ng Banal na Espiritu Santo. No, ano pong ipapaalala sa inyo ng Banal na Espiritu Santo kung wala ka namang nababasa tungkol sa kanyang salita? The more you read the Scripture, the more that the Holy Spirit can remind you something about it. Pero kung hindi ka madalas magbasa ng salita ng Diyos, how could the Spirit of God use the Scripture for you to grow in your spirit? Okay? At sa pagtuturo din naman sa iba. So yung pong pagsisimula o pagsama, pagbabautismo, paghubog at pagsasanay, pagtuturo at pagsunod. Mga kapatid, kung wala po ang mga participle na ito, ang utos po ng Panginoon na gumawa ng mga alagad ay magiging malabo. Ang mga participle na sinabi at binanggit sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20 hanggang 20, ay nagbibigay linaw ng ating pong misyon. Okay? At estratehiya ng ating Panginoon. So the only effective strategy is none other than the strategy ng ating Panginoon. To make a person na kanyang maging disciple niya. We will going to study this, okay? To know how to present the gospel to other person at ano po ang dapat nating ituro sa kanila. Let us continue to understand it and study this, okay? And by God's grace ay magawa po natin siya at masunod po natin yung pong sinabi ng ating Panginoon bago po siya umalis papunta sa langit. Ito po yung tinatawag na last will ng Panginoon. Di ba? Yun po yung pinakamahalaga. Pagka ang tao mamamatay, meron siyang tinatawag na will, testament. Okay? Will. Yun po yung pinakahuli na sinabi ng Panginoon. At ang huling pinasinabi ng Panginoon, gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa.
Paano natin ito gagawin? Pag-aralan natin. Okay? Upang masunod po natin ang utos ng ating Panginoon. This is our mandate. This is for all believers. You are a believers, then this is you should obey this command that God has given to us. May the Lord bless us. Ating pong closing prayer. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat patuloy na tinuturuan mo ang inyong pong mga anak sa mga bagay na dapat po namin gawin at lakaran bilang mga mananampalataya. Ama, dalangin po namin na kayo po ang siyang magbigay sa amin ng pagdanasa na lumago sa pamamagitan ng padadala din ng mga tao na makakilala sa inyo. Tubayan po nyo kami, Panginoon, sa mga nalalabi pang oras sa araw na ito, na magamit po namin sa pagkilala at pag-unawa ng inyong pong mga salita. Pagalingin nga po ninyo, Ama, ang lahat ng may karamdaman. Nadalangin po namin sa inyo si Sister Let, Panginoon, sa kanya pong mga laboratory test at financial provision, sa kanya pong pangangailangan. Kayo po, O Diyos, ang siyang amin pong inaasahan na tutugon at tatagpo. Hindi lamang po sapat, kundi sobra pa, Panginoon, sa kanyang pangangailangan ng kaya mong ipagkaloob. Dalangin din po namin, Panginoon, ang aming pong pag-uwi na kami po inyong ingatan. Matatnan po namin ang aming sambayanan sa mabuti at maayos na kalagayan, katulad ng aming silang iniwan. At patuloy, Ama, nasa mga pagdako namin sa gawain sa lugar na ito, bigyan po nyo kami ng pagdanas at kakayanan na magawa sa pamagitan at tulong ng inyong banal na Espiritu. Ang biyaya ng Panginoon, ang kanyang pag-ibig, ang siyang patuloy na mag-ingat sa bawat isa sa ating pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos. Sa kanya lamang ang kapurihan at karangalan, ngayon at kailanman.